Sa Pilipinas, ang most iconic dessert ay ang halo-halo. Isn't that great? Wow. And did you know that the famous Filipino halo-halo actually has Japanese history? According to Bernie B. Franco, ang halo-halo ay inspired sa Japanese dessert na kakigori, kung saan ay inintroduce ng mga Hapon ito sa atin. At according naman kay Kuya Kim sa 24 Oras, the Japanese introduced its shaved ice dessert to Filipinos during World War II. So napakatagal na panahon na talaga. And this is the best reviewed halo-halo restaurant established in 1933 in Laguna. And sa aking pananaliksik ay nalaman kong malapit lang pala sa akin yung halo-halo restaurant na ito, which is the Aling Taleng sa Pagsanghan, Laguna. At ang maganda pa dito ay hindi ko pa natatry mag-dine-in sa Aling Taleng kahit isang beses. Sabi sa mga reviews, when you're in Pagsanghan, make sure to stop by. Food is really good, sabi ni Jel. Sabi naman ni XG, I had been here long time ago. It's not even AC yet. Very old team which they really improved the interiors. I miss the food here. syempre meron din nagsasabi na, Poor taste of halo-halo. Not the typical halo-halo you experience. The ube in the halo-halo is not enough to make the halo-halo texture turns into violet. sabi naman ni Dan, Overrated halo-halo and burger. Not worth the premium price. Food are not extraordinary. 2-star. Every customer has the right to provide feedback as it plays an important role in helping an establishment improve. Therefore, customers should not be faulted for expressing their perspective. Kaya naman ngayon, ay pupunta tayo sa Aling Taleng sa Pagsanghan, Laguna at titingnan natin kung totoo bang masarap ang kanilang halo-halo. Pero sandali, sino ba itong naka-red na ito? Ito lang naman ang aking nag-iisang mother na kung saan ay sasamahan tayo pumunta at kumain sa Aling Taleng sa Pagsanghan, Laguna. To get to Aling Taleng, kailangan kong sumakay ng tricycle at isang jeep. Terminal lang po. So, andito na tayo sa tricycle. So, lalabas pa tayo ng bayan, tapos isang jeep pa. No, baka mga 30 to mga 15 pala, 15. Oh wait, medyo nabubulol si sir. To explain this more clearly, based kay Google Map, kapag nakakotse ay 16 minutes lamang ang biyahe natin. Ang motor naman ay 15 minutes. At kapag gusto mo naman lakadin lang para makatipid ka sa pamasahe, ay 1 hour and 49 minutes naman. Grabe naman kung lalakarin natin, no? So, kung tayo ay commute, mga nasa 20 minutes lang ang biyahe natin. Pagsanghan tayo. Pagsanghan mo. So, ayun. Sakay na tayo sa jeep. So, mga 15 to 20 minutes, ito na tayo sa Aling Taleng. So, update ko na lang kayo pag nakarating na kami dun sa Aling Taleng. Okay. Yun, so nakababa na kami ng jeep and andito na tayo sa Aling Taleng. So, simple lang naman yung plano natin. We're going to check out this halo-halo restaurant and see how it performs in terms of environment. Maganda ba ang ambience ng lugar? Maganda ba yung mga decorations nila? Pagdating naman sa quality of service, mabilis ba sila mag-serve ng mga pagkain nila? At friendly ba ang mga staff? Pagdating naman sa flavor, ay syempre, titingnan natin kung masarap ba at swak talaga sa ating panlasa yung kanilang mga pagkain. At ang panghuli ay ang sanitation. So, we need to check kung sila ba ay nasunod sa hygiene standard. So, andito na tayo guys sa Aling Taleng and tara. Pagkapasok pa lang namin, sinalubong na kami agad ng isang staff and pinaghanap na kami ng table. Table, for two lang po. Dito na tayo. At pagkaupo pa lang namin ay binigyan na kami agad ng menu. Ito yung menu nila guys. Meron silang noodles, vegetables, beef, pork, chicken, seafood, rice, drinks. At dito nga ay naghahanap na kami ng gusto naming pagkain at di ko naman napansin, mayroon pala sumilip sa likod. Pansit Canton Bihon.
Canton bihon. Tapos po, dalawa pong plain, yung steam rice lang po yun. At nang maka-order na nga kami, ay doon na ako nag-start ng timer. Yes. So, naka-order na kami. And then, dinahan kami agad ng tubig. So, mabilis lang, no? So, yung oras natin ngayon is 12:46. So, titingnan natin kung mabilis ba yung service nila. While waiting for our food, we took the time to fill out the vouchers or raffle forms that were provided to us. So, guys, nakaka 2 minutes, 2 minutes and 30 seconds. So, dumating na yung kanilang bibingka. Mabilis lang, no? Pakita ko sa inyo yung bibingka natin. Sa puntong to, napansin kong napakabilis ng serving time nila pagdating dun sa bibingka. Ayan yung bibingka natin, oh. Ganda ng kulay, oh. And that's it. So, mabilis lang din yung unang serve nila ng food. Matutusin. Actually, nakakaya mag-vlog dito. Ang daming tao. So, kailangan natin tong gawin. So, saka isa pa, hindi pa ako nakakapag-dine in dito talaga. Hindi pa ako nakakapag-try kumain dito. So, ngayon ko palang malalaman, no? Kung talagang ito yung pinakang best reviewed halo-halo restaurant sa Laguna. So, time check, 12:53. So, 12:53. Sa oras na ito, total, nag-iintay pa naman tayo dun sa pagkain natin. And sabi ko nga, gusto ko din na maging educational din itong video. So habang naghihintay tayo dun sa in-order namin, bigyan ko lang kayo na history pagdating dito sa Aling Taleng. No, kailan siya nag-start. So, noong una talaga, ayan, so nagtitinda talaga sila sa harap pa lang ng bahay. So, wala pa tong pinakang restaurant nila. So, wala pa tong lahat ng to. Wala pa yung mga yan, yung nagagandahan kung ano ng mga nakalagay dito sa loob. So, wala pa yan lahat. Actually, nag-start yan kay Zagire. Ayan, which is AKA na tinatawag natin si Aling Taleng talaga. Medyo titignan pa natin yung oras, no? Hinihintay pa natin kung gano'ng kabilis yung kanilang service. Some of the dishes had not yet arrived, I decided to take a short walk around Aling Taleng. Ganda ng mga ano nila, no? Nakakatuwa. Meron pa silang Jacobina, Pilipina, yung mga ano din, since 1950, mga peanut butter. Meron pa silang ano sa taas. Ano ba to? Yung mga gamit. Mga bag. Cozy. Napaka-cozy ng lugar dito. And yung team nila, syempre, dahil Pasko na nga, di ba? So, ayun, talagang nakasunod naman sila. So, titingnan natin kung masarap ba yung kanilang halo-halo dito, no? So guys, parang napansin tayo nung isang lalaki kanina na tinitingnan yung oras. Kasi may timer tayo eh, di ba? So bigla siyang pumasok dun sa kitchen. So titingnan natin kung bibilis ba yung kanilang service. Currently, nakaka 6 minutes na tayo dun sa timer natin. And then, wala pa rin yung ating order. So, common naman sa mga restaurant, mga 20 minutes naman. At pagkatapos kong sabihin yung mga yan, bigla naman dumating na yung mga order namin pagkain. Nga, kakasabi ko nga lang, andyan na. So 6 minutes. Napakabilis na. So, ayan na. Ating pansit, bibingka, at ang ating siniggang. 6 minutes lang din halos yun. Naka 7 minutes na. Di ko kasi inisat yung timer natin eh. Pero ang bilis lang nung serving time nila. At dito nga ay kumain na muna kami at ini-enjoy namin yung aming pagkain.
Nakakatuwa naman na napaka-tender ng karne nila dito sa sinigang at masarap din yung kanilang pansit. So, ayun guys, no? Dito sa pansit nila. Sarap ng pansit nila. Ano siya, matamis na pansit. And then, pagdating sa gulay nila ay fresh yung mga gulay. Napansin ko lang din dun sa labanos. Dahil nga parang ano lang siya, half cook lang siya. So medyo makakapal yung hiwa niya. Medyo hindi pa ganun parang naluto yung ibang part. Pero actually mas gusto ko yung ganun. Masarap. Good. Lalo yung pansit nila. Ito guys yung pansit nila. Baka napansin nyo, wala yung halo-halo sa table namin. Sarap. Yung bibingka. Ayos. So, pina-serve ko sa huli yung halo-halo para di agad siya matunaw. So ngayon ay tatawag na ako ng waiter or server nila para i-serve sa atin yung halo-halo. And then check natin kung gaano katagal nila masaserve sa atin yung ating halo-halo. At dito nga ay tumawag na ako ng waiter. Yung sa halo-halo po. Thank you po. At sa part na to ay sinimulan ko na maglagay ng timer. Let's see kung gaano kabilis yung pag-serve nila ng signature halo-halo nila. Pero ang bilis ng serving nila kanina. So, nag-start tayo ng timer ngayon. So, nakaka-12 seconds na. Check natin. Sa ilang oras kung andito sa loob ng Aling Taleng, naramdaman ko na napakagaan ng lugar kasi napaka-cozy tingnan, tahimik at malamig yung lugar. At sa ilang minutong pag-iintay ay dumating na nga ang kanilang signature halo-halo. Thank you po. Actually, hindi ako nag-expect na sobrang ganda talaga ng presentation ng kanilang halo-halo. Kasi based naman sa research ko, normal na ganito na talaga yung mga authentic or mostly na halo-halo talaga. At based din sa aking paghahanap, ay meron silang ingredient na inilalagay dito which is yung tubo or tumbong ng niyog. 2 minutes. Then, halo. Yan, ang bilis lang. Bilis lang nila serve yung ating halo. So, tikman na natin. Kung napapansin nyo bakit ako lingon na lingon, kasi naman halos lahat ng mga staff nakatingin sa akin. Parang iniintay talaga nila ako kung magugustuhan ko ba yung kanilang halo-halo. Pero haluin muna natin, kaya nga halo-halo. Tikman nga muna natin. Wala pa. Yellow pa lang. Bababain muna natin. Hindi natin mahalo masyado. Masyado maraming sabaw. Yan, nahalo ko na. At nang matapos ko nang mahalo ito ay tinikman ko na kung masarap ba talaga ang kanilang halo-halo. Bago ko muna ipakita sa inyo kung nagustuhan ko ba ang halo-halo nila. So huwag kalimutan mag-subscribe para maabot na natin ang 100 subscribers. Pintatin mo na yan, please. Sarap. Ayos. Ayos. Masarap siya. Ang dami pati. Oo. May parang may makapuno ba yan? Mauubos niya na nga yung halo-halo. Sabihin, masarap talaga. At dito ay in-enjoy lang namin yung halo-halo at nagbayad na din kami, saka umalis na. Thank you po. Thank you po. Ano nga ba ang masasabi ko dito sa ginawa natin? Sa environment nila ay napakaganda, cozy yung lugar, hindi mo mapapansin na nasa sarili kang bahay, which is good yun. Maganda din yung mga decoration nila, nakasabay sa theme ng winter. Mabilis naman ang service nila kaya nakakain na din kami agad, masarap naman yung mga pagkain nila, wala naman ako masyadong napansin na hindi okay sa food nila. Mga Filipino dish lang talaga mostly yung ino-offer nila. Pagdating naman sa halo-halo, sabihin na nating sakto lang, parang normal na halo-halo lang pero masarap siya. At pagdating sa pagiging malinis ay masasabi ko namang maayos ang lugar, naka-uniform naman ang maayos ang mga staff at friendly din naman sila. Malinis din yung lugar at hindi madumi. So, 5 star.
At dito lang nagtatapos yung ating video. I-subscribe at i-like at i-share nyo sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga kaklase para naman meron silang matutunan. And I hope kayo ay na-entertain sa ating video today. So, I think yun lang. Mabuhay! Hanggang sa muli!